baby lahad ni King Ning Yuan Xian umano'y mas maiging maniwalang mayroong mga multo sa mundong ito, kaysa sa magtiwala sa mga kataga ng isang lalaki. Shameless sigaw ni Consort Zong. Shameless ito raw ay napaka-shameless, subalit sinabi lang ni King Ning Yuan Xian na wag na itong mag-alala papatungkol sa Xinlang na iyon, matagal niya na iyong gustong-gustong parusahan, gayunpaman, wag na muna iyon ang unahin nila sa ngayon. Tila nang hina si Consort Zong paglapat ng halik sa leeg at kasunod nito, well, napaka-obvious naman na kung ano ang nangyayari sa likod. Hasambit ni Eunuch Lee sa kanyang isip, ang kalahating taong Cold War sa pagitan ng Majesty at ni Consort Zong ay nagtapos ng ganon-ganon lang, well, kailangan niya na rong umalis dito. Xinlang, you little beast, sambit naman ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip umano'y upang maprotektahan lang ito, siya'y napasubong gamitin ang beauty trap. Ibinigay na ni King Ning Yuan Xian ang kanyang lahat at sa wakas, na-confuse niya ng husto si Consort Zong na ninakalimutan na nito ang patungkol kay Xinlang. Kasunod nun ay tinalian ni Eunuch Lee si Xinlang at nag-perform ng palabas sa harap ng mga tao. Pagkatapos na makatanggap ng maraming palo, si Xinlang ay umuwi at naligo, ni hindi man lang nalagasan ng kahit na isang hibla ng buhok. Nag-aalalang ang mga gagawing paghiyaw sa sakit ni Xinlang ay hindi magiging kumbinsido, si Eunuch Lee ay nag-assign ng isang eunuch upang i-dub ang mga paghiyaw, subalit sa kabila ng lahat, ang patungkol sa offense ni Xinlang ay nananatili pa ring unresolved. Sa sumunod na araw, ay tumungo si Ning Wang o Uncle Wang sa palasyo upang mag-request ng audience sa hari. Your Majesty, bungad nito, masyado nitong kino-konsinti si Xinlang, dahilan upang iyon ay maging ganito ka-lawless. Si Zong Shishi ay tumungo sa kapital sa pagkakataong ito upang i-meet ang anak na lalaki ng Martial Prince ng Great Yan Empire para sa isang marriage proposal, subalit ngayong ang mukha nun ay halos ma-disfigure dahil sa ginawang pambubugbog ni Xinlang at ninabasagan pa ng ilong, papaano pa may pagpapatuloy ang usapin ng arranged marriage. Umano'y hindi lang sa si Lord Zong ay haligi ng kanilang Yu Kingdom, subalit siya rin ay natatakot na ang indecent na pangyayaring ito ay magpapagalit din maging sa Martial Prince ng Imperyo, ang consequences ay magiging napakalala at ni makakaapekto sa state affairs. Sumagot si King Ning Yuan Xian na ang sinasabi ng kanyang royal uncle ay napaka-reasonable at iyon din mismo ang dahilan kung bakit pinarusahan niya si Xinlang kahapon, pinabugbog hanggang sa maging half-dead. Oh come on, sambit ni Royal Uncle Wang sa kanyang isip, sino naman daw ba ang naloko sa napakaliit na performance na iyon? Your Majesty, lahad niya pakiusap, pakinggan nito ang kanyang advice, wag nitong konsintihin si Xinlang, at mas lalong wag pagkatiwalaan patungkol sa mga mahahalagang duties. Sumagot si King Ning Yuan Xian na si Uncle Wang ay marami nang nasabi, subalit sa ngayon ang Xinlang na iyon ay wala ng anumang hawak na official position, at ni iyon nga ay hinubaran niya na ng titulo bilang Lord ng Genyuan. Sa kanyang narinig ay napabuntong hininga na lang ang Royal Uncle, inilahad sa kanyang isip na mukhang talagang napakataas ng tingin ng Majesty kay Xinlang, kaya wala nang silbing magpatuloy pa sa pagsasalita. Sa loob ng residence ng Crown Prince ay sinabi ng isang opisyal na ang Xinlang na iyon ay nakapagdulot ng napakalaking disaster sa pagkakataong ito umano'y kahit na iyon pa ay makasurvive iyon ay mababalatan ng buhay, deserve nun ang malalang kaparusahan. Kahit na gaano pa iyon kapinapaboran ng Majesty kailangan pa rin nung magbigay ng paliwanag kay Marquis Zongyao, at sa Martial Prince ng Great Yan Empire. Hasabat ni Zhao Yan pasimpleng indikasyon ng hindi pagsang-ayon, habang sinabi naman ni Yan Woji na ang hari ay lubhang napaka-grateful kay Xinlang sa nangyari. Ano, hindi makapaniwalang tugon ng opisyal, papaano iyon naging posible? Muling nagsalita si Yan Woji. Inilahad na maaari namang mandayan na lang si Xinlang upang matalo si Zong Shishi, subalit bakit umabot pa sa ganon? Binasag ang ilong at ginawang ulo ng baboy ang magandang mukha ni Zong Shishi. Sumagot ang opisyal na upang ipaghiganti ang kanyang asawa dahil simulan ay minsan nang in-injure ni Zong Shishi, subalit sinabi ni Yan Woji na ito ay nagkakamali, iyon ay ginawa ni Xinlang upang i-obstruct ang arranged marriage sa pagitan ni Zong Shishi at sa anak ng Martial Prince ng Imperyo, ang bagay na iyon ay ginawa ni Xinlang para sa Majesty. Hindi makapaniwala ang opisyal sa kanyang narinig, inilahad ni Zhao Yan na ang Zong clan ay mga subjects ng Yu Kingdom, ayaw ng Majesty na may kasal si Zong Shishi sa anak ng Martial Prince.
Gayunpaman ang anak ng Martial Prince ay na-in-love kay Zhong Shishi sa first sight palang dahilan, upang hindi makatutol ng hayagan ang Majesty. Gayunpaman yung ginawang pag-disfigure ni Xinlang sa pagmumukha ni Zhong Shishi ay isang napakahalagang bagay, upang masabotahe at mawasak ang binabalak na arranged marriage. Si Xinlang ay umasta sa urgency ng hari, inisip kung ano ang nasa isip ng hari, finulfill ang gustong mangyari ng hari at niiyon pa ang siyang umako sa sisi para sa Majesty, kaya papaano naman daw ba mangyayaring iyon ay paparusahan ng Majesty. So ganoon pala, hindi makapaniwalang sambit ng opisyal sa kanyang isip. No wonder na sa pagtungo ni Zhong Shishi sa capital para sa arranged marriage ay ganito ang statement ni Zhong Yao, kahit na ang Zhong family pa ay may kasal sa imperial family sila'y mananatiling tapat sa Yu Kingdom at sa Majesty, subalit, ayaw ng Majesty na maantangle ang kanyang mga subjects sa imperial elite sa pamamagitan ng arranged marriage. Kung ganun lahat niya, kung ganun bakit hindi na lang sinabi ng Majesty kay Xinlang sa simula pa lang kung ano ang nasa kanyang isip, nagtanong si Yan Woji kung bakit niya naman ba iyon gagawin. Si Xinlang ay napakatalino, hindi na nun kailangan pa ng kataga o kahit na sulyap upang malaman lang kung ano ang nasa isip ng Majesty, isa pa si Xinlang ay itinuturing na confidant ng Majesty, kaya papaanong mangyayaring sila ay kulang pagdating sa ganoong level of tacit understanding. So sambit ng opisyal, so ganoon daw pala, so lumalabas na ang Xinlang na iyon ay talaga palang isang halimaw. Sa palasyo ay hindi lamang nakatanggap ng magandang balita si King Ning Yuan Xian patungkol kay Xinlang, siya rin ay nakatanggap ng magandang balita mula sa Great Yan Empire, at ito ay inihatid sa kanya ni Eunuch Li. O sambit ni King Ning Yuan Xian, so ang bagay pala patungkol sa divorce ni Yan ay naresolve na. Ang Yan na tinutukoy niya ay si Princess Ningyan. Umano'y si Prince Lian ay dati pang mayroong odds sa prinsipe ng Wu, kaya hindi raw ba kaya, na ang ginawang pagbugbog ni Xinlang kay Shishi ay actually ikinatuwa ni Prince Lian. Gayunpaman sa sumunod na segundo, ay natuklasan niyang ang dahilan pala ay si Princess Ninghan. Ginawa na ni Yun Mengzi ang lahat ng paraan upang masettle lang ang patungkol sa bagay na ito, subalit nabigo yet si Princess Ninghan na ni hindi tumungo ng personal, nagpadala lang ng sulat, agad na nag-take ng initiative si Prince Lian upang i-dissolve ang marriage sa pagitan ng kanyang anak at ni Ningyan, ibinalik ang dowry at marriage contract. At hindi lang yon, si Prince Lian din ay nagpadala ng malaking batch ng precious gifts para kay Ningyan. Inilahad ni Eunuch Li na sinabi rin ng envoy ni Prince Lian na ang anak nitong lalaki ang siyang at fault sa marriage na ito, si Ningyan ay pure at blameless. Umano'y si Prince Lian ay nakahandang i-adopt si Princess Ningyan bilang kanyang goddaughter, magpadala ng malaking dowry, at hayaang muling may kasal. Hasambit ni King Ning Yuan Xian, sa kanyang isip lumalabas na mukhang talagang ang kanyang Han ay mayroong napakalaking influence, subalit bilang ama nun, siya ay masaya at balisa sa parehong pagkakataon. Marahil si Ningyan ay malaya ng muli, subalit talaga bang iyon ay maaari pang muling makapag-asawa? Iyon ay nagkaroon na ng illicit na relasyon kay Xinlang hindi lang isang beses, at ninahuli pa sa akto. At ang scoundrel na Xinlang na iyon ay adik sa pagiging live-in son-in-law, iyon ay walang anumang intensyon na may kasal kay Ningyan o kaya naman maging prince consort ng Yu Kingdom. Kapag pinalaya niya si Ningyan sa pagkakataong ito, tiyak na malayo na ang 3 araw ang dalawang iyon ay gagawa na naman ng kababalaghan. Dapat daw bang panoorin niya lang si Ningyan na makipag-fool around kay Xinlang na walang anumang titulo o status, iyon ay kanyang anak, iyon ay prinsesa ng Yu Kingdom. Inilahad na talagang gustong-gusto niya ng kapunin ang brat na Xinlang na iyon at dalhin sa palasyo, nang ang mundong ito'y magkaroon na ng kapayapaan. Hasambit naman ni Eunuch Li sa kanyang isip, umano'y mas maiging hindi, dahil mas lalo lang nagugulo ang buhay nila kapag nagkaganon. Hay buntong hininga ni King Ning Yuan Xian, sabay utos na palayain si Ningyan kung gusto nung makipag-fool around kay Xinlang hayaan, since iyon ay hindi makontrol mas maiging wag na lang kontrolin. Gaya ng inaasahan, pagkatapos na makamtan ang kanyang kalayaan, si Princess Ningyan ay hindi man lang tumungo sa palasyo upang magpasalamat, sa halip ay nagdala ng alak at tumungo ng rekta kay Xinlang. Alright, bungad naman ni Boy Libog, sige sila raw ay uminom. Matapos ang ilang shot ay naging ganito nakalagkit ang tingin ni Princess Ningyan kay Xinlang, agad na nag-rush, itinulak si Xinlang patungo sa kama.
Ang kababalaghan ay dumatol sa silid nilang kinaroroonan at makalipas ang kalahating oras, ay hamupa na ang sitwasyon. Sinabi ni Shin lang na hindi raw ba't sila'y nagkasundo ng maging brothers kaya bakit, sumagot si Princess Ningyan na ayaw niya nang sila pa ay maging brothers umano'y gusto niya nang maging babae nito. Shin lang mahal niya raw ito, pakiusap siya'y hayaan nitong maging babae nito. Ano hindi makapaniwalang sambit ni Shin lang sa kanyang isip ito raw ba ay isang bagay na actually sasabihin ni Ningyan, ngunit lahad niya ngunit malamang na sila'y hindi maaaring may kasal, kaya ano raw ba kaya kung maging brothers na lang sila sa araw at maging bedmates sa gabi. Sumigaw si Princess Ningyan na ayaw niya nang maging brother pa nito gusto niya nang maging babae nito gusto niya itong makasama araw-araw, at magkaroon ng mga anak. Siya raw ay lilipat na siya ay dito natitira kasama nito magmula sa araw na ito, siya ay hindi nahihiwalay pa rito hanggang sa natitirang parte ng kanyang buhay. Binigyang diin na kailangan nitong mag-agree kahit na hindi nito gusto ang bagay na ito ay settled na wag na itong magsalita pa, at sila raw ay magpatuloy. Ano sambit ni Shin lang sa kanyang isip na naman, hindi niya raw alam kung makakaya niya pa sa kasamaang palad ay lubhang napaka-aggressive ni Ningyan kaya ang tanging nagawa niya na lang ay ang humingi ng tulong. Sa parehong sandali sa labas ng residence ng Marquis of Changping ay makikita ang pagdating ni Mulan, sa kanyang isip ay inilahad na sa wakas ay makikita niya na ang kanyang husband. Narinig niya rong ni iyon ay nakipagduelo kay Zhong Shishi para lang sa kanya hindi naman siguro iyon nasaktan hindi raw ba umano'y miss niya na si Shin lang at sa katunayan, sa nagdaang ilang buwan ay muntik na siyang mabaliw. Pagkatapos na mabuntis ni Qiu Yaoyao at Xiao Bing si Mulan na siyang opisyal na asawa ni Shin lang ay hindi nakitaan ng anumang signs of pregnancy, kung kaya siya ay tumungo sa Tianai Haige. Ang Tianai Haige ay mayroong iba't ibang uri ng mga masters, kalakip na yung mga masters na mayroong kakayahang gamutin ang infertility. Si Mulan ay tumungo sa dalawang rason at iyon ay ang mag-recover mag-training at sa wakas, nagain niya na ang approval ng master at ang kanyang katawan ay tuluyan ng na-restore. Gayunpaman si Zhang Yuyin na dati pang patay na patay kay Shin lang ay bigla na lang naging malamig, maging ang asawa ng Sword King at ang martial fanatic na si Tang Yan ay puwersahan niyang pinaalis sa Tianai Haige. Balik sa kasalukuyan kung saan makikita ang reaksyon ni Wu Lei no wonder sambit niya sa kanyang isip umano'y no wonder na ito at si Zhong Shishi ay tinawag na Eastern and Western Pearls ang mga ito ay napaka-pure kung beauty ang pag-uusapan walang sino man ang maaaring makasurpass kay Zhong Shishi at Jin Mulan, lumalabas na talaga raw palang ang mga ito ay unmatched pagdating sa beauty. Sa likod ni Mulan ay mapapansin si Tang Yan at ang asawa ni Grandmaster Li Chenkyo na nagtatago sa Coach Xiao Bing tawag naman ni Mulan, nagtanong kung nasaan ang kanyang husband. Tugon ni Xiao Bing ang young master ay nasa loob ng kanyang silid nagpapahinga, kaya ano raw ba kaya kung maging ito ay magpahinga na lang din muna, siya na lang muna ang tutungo sa young master upang iyon ay i-inform. Sa kasamaang palad ang ideyang ito ay tinanggihan ni Mulan umano'y iyon ay gusto niyang surprisahin ang mga ito'y hindi niya pinapayagang iyon ay i-inform, sabay tanong kung nasaan ang silid nun. Ang nararamdamang pagkabahala ni Xiao Bing ay kapansin-pansin, napilitang ituro kung nasaan ang silid ni Shin lang. Si Mulan ay agad na tumakbo patungo sa itinurong direksyon husband sambit niya sa kanyang isip siya raw ay narito na, gusto niyang sila'y gumawa na ng baby. Sa kasamaang palad sa parehong sandali ay mayroong hiyaw na umalangaw-ngaw mula sa silid ni Shin lang hiyaw nito gusto niya rong sila'y magkaroon na ng baby, isang bagay na nagpastan kay Mulan. Husband nanginginig na sambit niya sa kanyang isip husband ito raw ay, siya ay agad na tumakbo pabalik kasabay ng pagpahid ng mga luha, mukhang siya raw pala ay tumungo sa maling pagkakataon. Darling Mulan ikaw ba yan sigaw naman ni Shin lang dahilan upang mapahinto si Mulan, idinagdag ni Shin lang na kaya niyang ma-recognize ng instant ang mga yapak nito. Agad na binuksan ni Shin lang ang pinto sa likod ng pinto ay makikitang nagtatago si Shishan na nirisk ang kanyang buhay upang makapag-deliver lang ng warning at sa isang dako naman, ay makikita ang guilty mistress na si Ningyan. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip nang makita ang binabalak na pagtatago ni Ningyan so lumalabas daw pala na ang fierceness at boldness ni Ningyan ay panlabas lang, deep down ito ay marupok at walang sense of security.
Baby patakbong habol ni Shin lang kay Mulan pinanatili niya rong malinis ang kanyang sarili sa nagdaang mga buwan ang pangyayaring ito sa araw na ito ay isa lamang accident, isang absolute accident. My love dagdag niya pa kasabay ng pagyakap siya raw ay nagkamali talagang siya ay isang scum, isang bastard na deserve ang libo-libong hiwa. Siya ay mayroon ng isang 1 in a billion na babaeng tulad nito subalit nakikipag-mess around pa rin sa labas, siya ay mas masahol pa sa hayop. Siya ay saktan nito siya raw ay isumpa nito subalit pakiusap wag nitong saktan ang sarili nitong kalusugan, sapagkat iyon ay dudurog sa kanyang puso. Sa kanyang isip ay inilahad ni Mulan na ang kanyang husband ay hindi pa rin nagbabago gustong-gusto pa rin nitong maglaro ng mga tricks well ano pa raw ba ang magagawa niya, pinakasalan niya na ang lalaking ito at ito ay mahal na mahal niya. Husband lahad niya umano'y si Zhang Yuyin ay mayroong ipinapaabot na mensahe. Hindi pa man nasasabi ni Mulan ang mensahe ay tumanggi na si Shin lang. My love talagang siya raw ay hindi nakipag-mess around sa babaeng iyon inaamin niyang iyon ay mayroong crush sa kanya, subalit iyon ay mariin niya nang ni-reject. Absolutely siya raw ay hindi ganoong uri ng lalaki na nag-fool around ang bilang ng mga babaeng tinanggihan niya ay kasing dami na ng mga isdang tumatawid sa ilog ang nangyari sa kanila ni Ningyan sa araw na ito ay purely accidental, completely accidental. Well lahad ni Mulan pinapasabi raw ni Zhang Yuyin na magmula ngayon, sila ay mga strangers na lang. Ano sambit ni Shin lang sa kanyang isip iyon daw ba ay seryoso? Umano'y kung alam niya lang na darating ang araw na ito na sila'y magiging strangers na lang siya ay nakipag-hook up na sa babaeng iyon doon sa Tianay Haige, hay iyon daw ay napakasayang. Gayunpaman sa parehong sandali ay napagtanto rin ni Shin lang na ang bagay na ito ay mayroong kinalaman kay Princess Ninghan. Umano'y upang sabihin ni Zhang Yuyin ang isang bagay ng ganoon ka-final malamang na ang consequences ay napakaseryoso, sa isang kaunting komento lang ni Ninghan ay nagbago ang attitude ng Tianay Haige sa isang kisap mata. Husband lahad ni Mulan, nagtanong kung ano ba kasi talaga ang nangyari. Sumagot si Shin lang na mayroong ilang mga idiot na upang siya lang ay mag-quit sa fighting for succession nakahandang magbigay ng reward, nakahandang gawin siyang registered disciple ng kung sinong matandang fool. Gayunpaman siya ay tumanggi, dahilan upang ang idiot na iyon ay magbigay ng order upang sila ay i-blocklist ng tuluyan sa Tianay Haige. Sa kanyang isip ay napatanong si Mulan kung hindi raw ba kaya na ang tinutukoy nito ay si Ninghan husband lahad niya, ito raw ba ay binuli. Sumagot si Shin lang na hindi, ang nangyari ay isa lamang kaunting disagreement. Kasabay ng pagyakap ay inilahad ni Mulan sa kanyang isip na ang kanyang husband ay galit ngayon siya'y tinulungan nito sa pagdeal kay Zhong Shishi ngunit siya sa kabilang banda, ay wala man lang anong magawa laban kay Ninghan. Husband lahad niya wag daw itong mag-alala dahil ito'y puprotektahan niya magmula ngayon, hindi niya nahahayaan pang mayroong sino man ang mambuli rito. Teka lang sambit ni Shisan sa kanyang isip ang akala niya raw ba ay narito ito upang hulihin ang kabit kaya papaanong nangyaring ito ay nauwi sa love show sa gilid naman ay makikita ang pagsibat ng kabit, ni Princess Ningyan. Sa sumunod na umaga ay makikita ang pag-upo ni Princess Ningyan sa hapagkainan kasama ang tatlo, lumalabas na siya pala ay hindi tuluyang umalis. Kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang buong katawan hasambit naman ni Shin lang sa kanyang isip mukhang ito raw ay takot na kumain kasabay ni Mulan, bakit daw ba kasi pinwersa pa nito ang kanyang sariling tumungo rito. Baby lahad ni Shin lang nagtanong kung kamusta na ang kanilang malaking barko, sumagot si Mulan na kalahati na ang tapos. Lumalabas na si Shin lang pala ay nangako kay Mulan na once na ma-eliminate niya na ang third at crown prince at matulungan si Prince Ningxing na makuha ang trono, dadalhin niya si Mulan upang maglayag at libutin ang mundo. Ang estimated cost sa paggawa ng barko ay tumataginting na 150,000 gintong barya, at ang lahat ay sagot ng Heavenly Daw Society. Hamsambit ni Shin lang mukhang ang araw ng kanilang paglalayag ay palapit na ng palapit agad na nagtaas ng kamay si Mu kung gusto niya rong sumama, at ganoon din si Princess Ningyan. Gayunpaman sa kasamaang palad ay bigla na lang nakatanggap ng sampal sa ulo si Mu kung mula kay Mulan umano'y ang lahat ng ito'y kasalanan nito dahil sa pagiging useless kung ito lang sana ay promising kung hindi lang dahil dito sana'y sila'y hindi na nagkahiwalay pa ni Shin lang sa nagdaang kalahating taon.
Well, ang sinabing ito ni Mulan ay mayroong katotohanan dahil kung aalalahanan natin, ang pangunahing rason kung bakit tumungo si Shin lang sa capital noon ay upang iligtas si Mokong na na-frame up habang nag-aaral sa Imperial College. Sa kanyang isip ay inilahad ni Mokong na bakit daw ba kasi pinipuwersa siya ng mga itong maging susunod na Marquis of Xuanwu ang pangarap niya lang naman ay maging legendary author kung saan naruroon ang maraming mga tao, doon din naruroon ang kanyang mga nobela. Mula doon ay lumipas ang ilang mga sandali, at ang eksena ay lumipat sa loob ng isang secret chamber kung saan sinasabi ni Grandmaster Li Chenkyo sa kanyang asawa na oras na upang kumain. Gayunpaman ang bowl na iniabot niya ay hinampas lang ni Mrs. Lee na ngayon ay wala na sa katinoan dahilan upang ito'y mahulog at mabasag, saka kumain sa sahig si Mrs. Lee na para bang aso. O sambit ni Grandmaster Li Chenkyo sabay dampot sa kanyang asawa ano raw ba kaya kung kumain ito ng gumagamit ng mangkok at kutsara sinubuan si Mrs. Lee, na sa kasalukuyan ay umaatungal na para bang mabangis na hayop. Sa kanyang isip ay napatanong si Shin lang kung ano ang nangyari ito raw ay hindi ganito kalala noon subalit sa loob lang ng ilang buwan tila ito ay tuluyan ng naging isang beast, tuluyan ng nawalan ng sense of reason.